Nang marinig ito ng binatang nangunguna sa grupo, medyo nag-alinlangan siya. Talaga? Sa tingin ko, parang tabla lang sila. Sinuri ni Li Dongsheng, ang Enhanced Guard ay sumisipsip ng lahat ng atake ng kalaban. Noong una, sa 3 atake ng Paladin, 1 beses lang niyang kailangang salagin. Ngayon, sa 2 atake ng Paladin, kailangan na niyang gamitin ang kanyang espada para salagin. Sa paraan ng pagtatanggol at pag-atake gamit ang malaking sandata, karaniwang iwinawasiwas lang ito sa isang tiyak na antas para makatipid ng lakas. Kapag nakita ni Jin Hokang ang isang kahinaan, bigla siyang aatake para supilin ito. Bukod dito, wala siyang intensyon na magtipid ng lakas. Ito'y maaaring kahangalan o lubos na pagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Mula simula hanggang wakas, pinipigilan ng War Mace ang mga galaw ng Spirit Sword Master na pumipilit sa kanya na gamitin ang espada para salagin ang mga atake ng War Mace. Bawat atake ni Jin Hokang ay dekalidad, bulong ng isang tao sa karamihan. Ang ganda-gandang babae, pero walang awa kung umatake. Ang paladin na ito ay talagang brutal. Tapos na ang warm-up, sabi ni Jin Hokang, at agad na ginamit ang Blessing of Courage, Blessing of Arms, at Dawn's Blessing of Protection. Agad na napalibutan ng isang malaking haligi ng liwanag ang kanyang katawan. Ang lakas ng presyon na ito ba ang kanyang pinakamahusay na estado. Habang medyo nag-iingat si Shen Lingfeng, ginamit ni Jin Hokang ang sibat ng tagumpay at itinuro ang isang braso. Sinamantala ni Shen Lingfeng ang pagkakataon habang kailangan niyang mag-cast ng skill at ginamit ang Demonic Shadow Slash para lumapit at hiwain si Jin Hokang na naglalayong talunin siya. Ngunit, umiti si Jin Hokang nang may kumpiyansa, alam kong gagamitin mo ang galaw na iyan. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang mace patungo kay Shen Lingfeng. Wala nang magawa si Shen Lingfeng kundi ipikit ang kanyang mga mata at hintayin ang atake. Ngunit, pagkatapos ng mahabang paghihintay, walang nangyari. Gusto mo pa bang magpatuloy? Dahan-dahang iminulat ni Shen Lingfeng ang kanyang mga mata at nakita si Jin Hokang na itinigil na ang kanyang skill, nakatayo roon na nakasandal sa kanyang mace at nakatingin sa kanya. Hindi na ako lalaban. Ang iyong mga atake ay halos mapanupil. Ang resulta ay magiging pareho lang kung magpapatuloy tayo. Hindi mo pa ginagamit ang iyong buong lakas, sabi ni Jin Hokang. Alam niya na sa laban na ito, hindi niya ginamit ang kanyang malalakas na swordsman skills at ang dark attribute power sa kanyang katawan. Umiti si Shen Lingfeng na parang bulaklak, nahuli mo ako. Sinusubukan ko lang ang aking limitasyon. Hindi ko gagamitin ang aking alas. Bukod dito, hindi mo rin ginagamit ang iyong buong lakas. Napanood ko ang video ng iyong pagsusulit. Mag-add tayo sa WeChat, lalaban tayo ulit sa susunod. Matapos magpalitan ng WeChat, patuloy na ginabayan ni Sumini si Jin Hokang sa paaralan. Hindi niya maiwasang mag-isip, sa unang araw pa lang ng klase, hindi lang siya nakakuha ng 600 credits, kundi nagdulot din ng takot sa lahat ng mga piling estudyante. Mukhang magiging magulo ang batch na ito. Ang dormitoryo ng mga bagong estudyante ay nasa Xia Ocean Peak. Ang dormitoryo ng mga ordinaryong estudyante ay nasa paanan ng bundok, habang ang dormitoryo ng mga espesyal na ni-recruit na estudyante ay nasa tuktok. Bukod dito, ang dormitoryo ng mga espesyal na ni-recruit ay mga pribadong villa. Ang antas ng luho at mga pasilidad ay bahagyang nag-iiba batay sa ranking. Dito ka titira, sabi ni Sumini, itinuro ang isang napakalaking bahay sa harap nila. Pagka-swipe ng card at pagpasok, biglang may naalala si Sumini at sinabi kay Jin Hokang, nga pala, narinig ko na naghahanap ka ng Extreme Cold Ice Lotus. May isang squad na nakakita nito sa Tempest Mountain Range, ngunit may isang high-level na demonic beast na nagbabantay, kaya sumuko sila. Ito ay balita mula 6 na taon na ang nakalipas, kaya hindi ko masisiguro ang katotohanan nito. Batay sa impormasyong ibinigay ni Sumini, sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Jin Hokang ang kanyang sarili sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa Tempest Mountain Range. Nalaman niya na ito ay isang malaking bulubundukin na lumitaw matapos magsama ang larong Eternal at ang Blue Star. Malawak ang lugar na ito na may hindi mabilang na mga makalangit na kayamanan, kakaibang bulaklak at halaman, mga demonic beast at mga halimaw. Kahit ang mga third job transfer na tao ay hindi basta-basta pumapasok ng malalim. Sa kasalukuyang lakas ni Jin Hokang, kung makakatagpo siya ng isang high-level na demonic beast, ang tanging pagpipilian niya ay tumakbo para iligtas ang kanyang buhay.
Ngunit, mabuti na lang, pagkatapos makumpleto ang achievement ng college entrance exam, binigyan siya ng sistema ng isang paraan para iligtas ang kanyang buhay. Kahit na mamatay siya, maaari siyang mabuhay muli. Walang dapat pag-alinlanganan. Bumili lang ng ilang skills at equipment at handa na siyang umalis. Nag-operate si Jin Ho Kang sa computer, naghahanap ng angkop na skills, at nakatanggap ng isang abiso, system, natukoy na ikaw ay ang rank 1 na espesyal na ni-recruit na estudyante. Ang mga paladin skills na mas mababa sa rank ay libreng matutunan. Immunity sa lahat ng physical damage. Napakagandang epekto. Kung gayon, bibilhin ko ang long-range damage skill. Libreng bilhin? Ang galing! Pagkatapos, lahat ng mga kahangahangang libreng skills ay kinuha ni Jin Ho Kang. Sayang lang at may isang bagay pa siyang kailangang gamitan ng puntos mula sa kanyang gantimpala sa college entrance exam, isang set ng jungle gear. Nang makumpleto ang paghahanda, agad na pumunta si Jin Ho Kang sa Tempest Mountain Range upang hanapin ang Extreme Cold Ice Lotus para gamutin ang kanyang kapatid. Habang gumagala siya sa Tempest Mountain Range, nakakita siya ng isang napakalaking pagsabog hindi kalayuan. Dahil sa kuryosidad, agad siyang tumakbo para tingnan ang sitwasyon. Sa ibang lugar, matapos mag-add sa WeChat kay Jin Ho Kang, aktibong nag-message si Jiang Churan para makipagkilala. Ngunit, mula nang sabihin ni Jin Ho Kang na pupunta siya sa Tempest Mountain Range, wala na siyang balita. Dahil dito, nabagot si Jiang Churan at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan para mag-usap. Nakakilala ako ng isang napaka-espesyal na lalaki. Kahapon, hinamon ko siya sa isang laban. Noong lumalaban kami, naglabas ako ng kaunting succubus power, pero hindi siya man lang natinag. Wala man lang siyang tingin ng paghanga. Namangha ang kanyang kaibigan, kung gayon, ang kanyang willpower ay dapat na nakakatakot na malakas. Vixen, sagot ni Jiang Churan, pagkatapos ay nagpasya na, tulad ng kanyang crush, ay pupunta rin siya sa Tempest Mountain Range. Sa isang lugar sa Tempest Mountain Range, isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan ng isang demonyo at isang squad ng 4 na babae. Ang mekanikong inhinyero na si Zurao, ang summoner na si Wen Chanrun, ang gunmaster na si Zudan, at ang swordsman na si Su Qinglian. Una, habang nagmamaneho ng tangke, naghagi si Zurao ng ilang maliliit na disc na may mga bomba patungo sa mga demonyo. Nang matapakan ng mga demonyo ang mga disc, agad itong sumabog. Ilang nakaligtas ang patuloy na sumugod sa tangke. Ginamit ni Wen Chanrun ang kanyang skill para mag-summon ng isang ice spirit para lumikha ng isang pader ng yelo upang harangan ang pag-abante ng mga demonyo. Hindi napansin na may isa pang tumatalon sa napakabilis na bilis sa mga puno upang lapitan ang kanilang tangke mula sa likod. 9:00. Sa utos ni Zurao, agad na ginamit ni Zudan ang kanyang baril para patayin ang halimaw sa likod. Pagkatapos, patuloy niyang pinaputukan ang kanyang machine gun habang sumisigaw, ngayon na. Agad na ginamit ni Su Qinglian ang kanyang superior swordsman skills para tapusin ang mga natitirang demonyo. Tagumpay, masayang umiti si Zurao. Lumingon si Wen Chanrun kay Zurao, handa nang magdiwang nang biglang namutla ang kanyang mukha. Itinulak niya si Zurao at mabilis na gumamit ng spell para lumikha ng isang ice shield sa bintana ng driver's seat ni Zurao. Ngunit, ang fire spell na lumipad mula sa gubat ay napakalakas, agad na nabasag ang ice shield ni Wen Chanrun. Ang tangke ay tumaob. Okay lang ba kayo? Nag-aalalang tumakbo si Su Qinglian para magtanong. Ngunit sumigaw si Wen Chanrun, ingat sa likod. Sabay-sabay na lumingon ang tatlo sa likod ni Su Qinglian. Nakita nila ang isa pang grupo ng mga demonyo, parang mga mababangis na Diyos, na galit na sumusugod, handang sunugin sila gamit ang fire magic. Ginamit na ng aming squad ang lahat ng aming alas para talunin ang 4 na demonyo. Mamamatay na ba talaga kami dito ngayon? Nang sumuko na ang squad ng 4 na babae sa kanilang kapalaran, si Jin Ho Kang, na nakasakay sa isang puting lobo, ay sumugod mula sa gubat. Ginamit niya ang Key Holy Storm para ipunin ang mga demonyo sa isang lugar. Liwanag ng araw, dumating ang bagyo. Pagkasabi ni Jin Ho Kang, isang higanting espada ang bumagsak mula sa langit, tumama sa gitna ng buhawi at direktang pinatay ang mga demonyo. Ang buong lugar ay biglang naging dagat ng apoy. Tinapik ni Jin Ho Kang ang kanyang alagang lobo. Naunawaan ito ng puting lobo, ibinuka ang kanyang bibig, at sa isang hininga lang ay napatay ang apoy. Pagkatapos ay lumapit si Jin Ho Kang sa grupo ng 4 na babae na tulala pa rin at ginamit ang healing magic sa kanila. Inakay ni Su Qinglian si Wen Chanrun na walang malay pa rin, tumingala at mumiti, salamat, Junior Jin Ho. Hindi ko inaasahan na kilala mo ako.
Ang Azure Phoenix Squad ay ang pangalawang ranggo na squad sa buong paaralan. Siyempre, kilala ko kayo. Lalo akong nahihiya ngayon, nahihiyang umiti si Suking Lian, pagkatapos ay seryosong nag-alok, Junior Jinho, kahit na ang iyong light attribute skills ay epektibo laban sa mga demonyo, mapanganib sila. Bakit hindi ka sumama sa amin pabalik sa base? Sa loob ng isang buwan, ginalugad ko na ang buong panlabas na lugar, ngunit wala pa ring balita tungkol sa Extreme Cold Ice Lotus. 3 araw na lang bago ang freshman competition. Makakapaghintay na lang ako hanggang matapos ang kompetisyon bago bumalik para hanapin ito, naisip ni Jin Hokang at sumagot, sige. Lumingon si Suking Lian kay Zhurao. Tumango si Zhurao, pagkatapos ay nagsimulang magbasa ng isang spell, Metal's Howl, Soul Speed, Monstrous Roar, Shining Might, Assemble. Nang matapos ang spell, isang higanting robot na gagamba ang lumitaw mula sa magic circle na nilikha ni Zhurao, sa paghanga ni Jin Hokang at ng puting lobo. Wala nang oras para magpaliwanag, sumakay na kayo, mabilis na hinimok ni Zhurao. Hindi nagsalita si Suking Lian nang makita ang kanyang kasamahan na nag-aarte, naisip niya, ang galing niyang umarte. Habang pabalik, nagtanong si Jin Hokang, Senior Su, ang Tempest Mountain Range ba ay isang lugar kung saan orihinal na nakatira ang mga demonyo? Matapat na sumagot si Suking Lian, ang aming squad ay nasa Tempest Mountain Range na nang mahigit 2 buwan. Ito rin ang unang beses naming makatagpo sa kanila. Nang marinig ito ni Jin Hokang, nahinuha niya, ibig sabihin, ang mga demonyong ito ay nagmula sa kailaliman ng Tempest Mountain Range, o may isang bitak sa ibang mundo na lumitaw kamakailan, at ang mga demonyo ay nakatakas mula roon. Tama iyan. Kailangan nating bumalik agad sa base at ipaalam sa Military District. Medyo nagulat si Jin Hokang. Military District? Hindi ba't may mga mage na sumusubaybay sa buong lugar? Ipinaliwanag ni Suking Lian, ang Tempest Mountain Range ay may maraming demonic beasts. Upang maiwasan ang biglaang pag-atake sa lungsod, isang trading at supply base ang itinayo ng militar sa pasukan ng Tempest Mountain Range. Bukod dito, may mga mage mula sa base ng militar na laging sumusubaybay sa mga galaw ng demonic beast sa bulubundukin. Nang marinig ang tanong ni Jin Hokang, kumunot ang noo ni Suking Lian at sumagot, meron, pero napakababa ng level ng mga demonic beasts na ito. Lalong naguluhan si Jin Hokang. Isang level 30 silver demonic beast, hindi naman iyon mababang level. Naunawaan ang nasa isip ni Jin Hokang, ipinaliwanag ni Suking Lian, pangunahing sinusubaybayan ng mga mage ang malalim na lugar ng Tempest Mountain Range, ang mga galaw ng mga high-level na demonic beasts, mga epic level, at mga legendary level. Ang aura ng mga dayuhan sa kanila ay mas mababa kaysa sa threshold na itinakda ng mga mage, kaya marahil ay hindi nila ito nasubaybayan. Habang sinasabi ito, ilang tanong din ang lumitaw sa isip ni Suking Lian. Ngunit, kung ito ay isang bitak sa ibang mundo, bakit mga low-level na demonyo lang ang ipinadala dito? Kapag natuklasan ng base ng militar ang mga demonyo, agad silang pupuksain. At kung ang bitak sa ibang mundo ay kayang maglaman ng isang level 30 demonic beast, maaari rin itong maglaman ng isang level 50 demonic beast. Ang ginagawa ng ibang mundo ay hindi lang pagpapakamatay, kundi paglalantad din ng lokasyon ng bitak. Kalimutan na natin iyon. Hindi natin ito dapat pinag-iisipan. Ang mahalaga ay maibalik natin ang impormasyon. Sa sandaling iyon, biglang narinig ng lahat ang sigaw ng maraming demonyo, pagkain. Pagkain! Kasabay nito, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan, bumagsak sa lupa at nagdulot ng pagsabog hindi kalayuan sa konvoy ni Jin Hokang. Mga demonyo, may isang tao na napapaligiran ng mga demonyo. Ang aura na ito, naisip ni Jin Hokang at nagmamadaling sinabi, mauna na kayo, babalikan ko lang. Pagkatapos, sa kabila ng pagpigil ng lahat, mag-isa siyang sumakay sa kanyang alaga at nagmamadaling pumunta sa lugar ng pagsabog. Ang aura na ito hinding-hindi ko makakalimutan. Bakit siya nandito? Hindi lang ang grupo ni Jin Hokang, kundi isa pang squad din ang nakakaalam na may isang taong nasa panganib. Sa sandaling iyon, isang miyembro sa kanila ang nag-atubiling nagsalita, isang level 20 silver demonic beast, hindi magtatagal ang babaeng iyon. Tutulungan ba natin siya? Tahimik ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, isang tao ang nagsalita, wag na. Nakakulong tayo dito, hindi natin kayang alagaan ang sarili natin. Kung makakatakas siya sa sarili niyang lakas, tiyak na magiging isang henyo siya sa hinaharap.
Pero sayang ni. Sabay-sabay silang tumingin ng may pag-aalala sa lugar ng pagsabog. Si Jiang Churan, na puno ng sugat, ay nahihirapang labanan ang mga halimaw. Habang umaatake, naggitngit siya at naisip, mukhang ang aking estado ay may limitasyon sa oras. Pinapalibutan lang nila ako at hindi umaatake, sinusubukang patayin ako sa pagod. Ang mga demonyong ito, 10 sa isang grupo, ay nakakalat sa kapatagan. Kahit napatayin ko ang 8 nasa harap ko, ang mga demonyo sa paligid ay agad nasusugod. Walang pagkakataon na makatakas pabalik sa base. Kung mawala ang aking demonic power bago ako makalusot sa pagkubkobdi. Sa pag-iisip nito, naging matalas ang mga mata ni Jiang Churan. Nang handa na siyang gumamit ng isang skill, isang sinag ng kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumama sa bawat silver demonic beast na nakapalibot sa kanya at agad silang pinatay. Mabilis na lumingon si Jiang Churan sa likod, kung saan nagmumula ang tunog ng mga yabag. Si Jin Hokang, na nakasakay sa isang puting kabayo puting lobo, ay sumugod na parang isang Diyos, sumisigaw kay Jiang Churan na tulala pa ring nakatingin sa kanya, Jiang Churan, umalis ka dyan. Ang demonyo sa likod ni Jiang Churan ay umungol, lumilikha ng isang nakabibinging tunog na nagpilit kay Jiang Churan na takpan ang kanyang mga tainga. Ang mga masasamang demonyo ay gumamit ng T-Berserk, Flame Domain at sabay-sabay na sumugod para atakihin. Sumigaw si Jiang Churan, Jinho, umalis ka na. Iyan ang berserk ng mga demonyo, nag-aalalang naisip niya. Ang lakas ng mga masasamang demonyo ay dumoble. Tiyak na hindi siya katapat ni Jinho. Kung magpapakamatay ako, may 70% tsansa na mapatay ko ito at maprotektahan si Jinho. Biglang lumitaw si Jinho Kang na nakasakay sa puting lobo sa likuran ni Jiang Churan. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa baywang nito at binuhat siya sa likod ng puting lobo. Nagulat na sumigaw si Jiang Churan, Jinho. Sa sandaling iyon, isang demonyo ang sumugod at sumuntok. Agad na tumalon pasulong ang puting lobo para umiwas. Si Jin Hokang, na nakaupo sa likod ng lobo, ay lumingon at itinaas ang kanyang kamay, sumisigaw, Light's Judgment. Sa isang iglap, isang malaking halaga ng kidlat ang bumagsak mula sa langit, sinisira ang buong lugar sa harap niya. Mumiti si Jin Hokang at nagsalita, hindi nakapagtataka na gusto ng lahat na maging isang mage. Ang pakiramdam ng pagpuksa ng mga halimaw mula sa malayo ay hindi masama. Ngunit, ang galaw ni Jin Hokang ay masyadong maingay at nakaakit sa lahat ng masasamang demonyo sa kapatagan. Mabilis silang bumuo ng isang malaking bilog, kinukulong ang dalawa sa loob. Isang kabuuang 180 demonyo. Maaari kong gamitin ang isang group attack skill para tapusin sila, pero nakakalat sila ngayon, bulong ni Jin Hokang. Ipinatong niya ang kanyang 2 daliri sa noo ni Jiang Churan. Jiang Churan, akitin mo ang mga demonyo sa kaliwa. Huwag kang maging agresibo. Jin Ho-gi, nagdududang tanong ni Jiang Churan. Hindi nagsalita si Jin Hokang at nagsimulang mag-apply ng sunod-sunod na buffs kay Jiang Churan, Slow Heal, Dao's Blessing, Blessing of Arms, God's Blessing. Nagulat si Jiang Churan at naisip, ito ang Legion buffs ng isang paladin. Mabilis niyang binuksan ang kanyang personal panel para tingnan. Level 16 na, Swordsman, Demonic Body State. Ang kanyang lakas, bilis, konstitusyon, at katalinuhan ay lahat tumaas ng 25% na nagpamangha sa kanya. Walang oras si Jin Hokang para pansinin ang reaksyon ni Jiang Churan. Bago pa siya makapagsalita, tumalo na siya mula sa likod ng lobo, kinuha ang kanyang sandata, at tinutok sa pinakamalapit na grupo ng mga halimaw. Sumugod siya at hinampas ang kanyang martilyo na nagdulot ng pagsabog sa buong lugar. Sa likod, bumaba rin si Jiang Churan mula sa likod ng lobo. Tiningnan niya si Jin Hokang at humanga, grabe. Ang pagtaas ng 25% sa lahat ng attributes ay katumbas ng pagdoble ng aking lakas. Sa pagkakaalam ko, walang level 16 na, o kahit isang level 20 paladin ang makakagawa nito. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng mga halimaw ang lumapit na sa posisyon ni Jiang Churan. Nang walang anumang utos, sumugod ang puting lobo sa isang halimaw at kinagat ito. Hindi ito ang oras para isipin ang mga bagay na ito. Kailangan kong sundin ang kanyang mga utos. Pinaalalahanan ni Jiang Churan ang kanyang sarili. Naging seryoso ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang sandata at nagsimulang lumaban. Tungkol naman kay Jin Hokang, gumagalaw siya sa napakabilis na bilis. Bawat hampas ng kanyang martilyo ay kayang pumatay ng isa o ilang halimaw.
Biglang, isang halimaw ang matagumpay na nakalusot sa likod ni Jin Hokang at itinaas ang kanyang sandata, tinututukan ang kanyang ulo. Nang malapit nang tumama ang hiwa, isang lilang latigo ang biglang tumama sa kamay ng halimaw, na nagpatalsik sa sandata nito at nagligtas kay Jin Hokang. Lumingon si Jin Hokang at nakita si Jiang Churan na kinokontrol ang lilang latigo para atakihin ang mga halimaw. Shadow Whip nag-ipon ng demonic key sa iyong kamay para bumuo ng isang latigo. Hinihampas ang kalaban, nagdudulot ng malaking pinsala at nagdaragdag ng dark damage. Ang isang practitioner ng Holy Light ay talagang nakakaakit ng mga demonyo. Hindi mabilang na mga demonyo sa kapatagan ang nagtipon na dito. Maaari ko nang gamitin ang galaw na ito, bulong ni Jin Hokang. Ibinato niya ang Key Holy Light Protection, patungo kay Jiang Churan at sa puting lobo, lumilikha ng isang proteksyon na kalasad, at nagbilin, Jiang Churan, manatili ka sa loob. Holy Light Protection si panandang pandagdag, inilalagay ang mga miyembro ng grupo sa loob ng isang tiyak na saklaw sa isang sagradong aura, na nagbibigay sa kanila ng immunity sa lahat ng physical damage. Ang epekto ay tumatagal sa isang tiyak na panahon. Pagkatapos, sumigaw si Jin Hokang, Holy Light Cross. Holy Light Cross, nagpapatawag ng banal na liwanag at nag-ipon ng isang Holy Light Cross sa likod mo, na nagdudulot ng patuloy na light attribute fire damage bawat segundo sa mga kalaban sa loob ng isang tiyak na saklaw. Level 7. Saklaw ng pagcast, 200 metro. Ang malaking krus na ipinatawag ni Jin Hokang ay biglang naglabas ng gintong liwanag na tumama sa mga halimaw. Sa sumunod na segundo, isang gintong apoy ang sumiklab, bumalot sa kanila at patuloy na sinusunog na nagdulot ng kanilang mga sigaw ng paghihirap. Si Jiang Churan, na may nagniningning na mga mata, ay tulalang pinanood ang eksena. Nang matapos ang atake, karamihan sa mga halimaw ay napatay na. Tanging ang malalaking halimaw na may mataas na resistensya ang natirang buhay. Lahat ng kadiliman ay maglalaho sa ilalim ng liwanag. Liwanag ng araw, dumating ang bagyo. Divine Light Storm, nagpapatawag ng isang bagyo na gawa sa banal na liwanag sa isang itinalagang lokasyon, na nagdudulot ng maliit na magic damage sa lahat ng kalaban sa loob ng isang tiyak na saklaw. Nang matapos magsalita si Jin Hokang, maraming higanting banal na liwanag ang nagtipon sa himpapawid. Pagkatapos, ang mga banal na liwanag na ito ay bumagsak sa lupa, bumubuo ng isang malaking bilog sa paligid ng mga halimaw. Isang segundo lang, isang buhawi ang mabilis na nabuo sa gitna, umiikot at pinipira-piraso ang mga halimaw. Sa isang kalapit na bush, isang grupo ng mga tao ang nakanganga habang pinapanood ang laban sa labas. Nakakatakot naman. Sino ito? Tao ba siya? Boss, kailangan ba nating lumapit at bumati? Tanong ng isang miyembro ng grupo. Nag-isip sandali ang leader ng grupo. Sa aming squad, bukod sa akin na level 26, ang 5 iba pa ay lahat level 24. Huwag na nating pag-usapan ang 1-on-1, kahit 6-on-1, wala kaming laban. Ang taong ito ay sobrang nakakatakot. At bata pa siya. Sa huli, nagpa siya pa rin ang leader na dalhin ang kanyang grupo para makilala si Jin Hokang. Naisip niya, kailangan ko siyang maging kaibigan. Ngunit, bago pa sila makagalaw, nakita nila ang isang makina na mabilis na papalapit mula sa malayo patungo sa lokasyon ni Jin Hokang. Nang huminto ang makina, si Zudan, kasama sina Zurao, Wen Chanrun, at Suking Lian ay lumitaw sa likod ng makina. Kumaway si Zudan, Junior Jinho, nandito kami para tulungan ka. Ngunit, nang makita nila ang sitwasyon sa paligid, natigilan sila sa loob ng 5 segundo. Lumingon si Jin Hokang sa kanila, pagkatapos ay kumuha ng isang recovery potion at ininom ito. System announcement, binabati kita sa pag-level up sa level 17. Nakakuha ka ng 15 free attribute points at 15 skill points. Binabati kita sa pag-level up sa level 18. Nakakuha ka ng 15 free attribute points at 15 skill points. Pangalan, Jin Hokang. Level, 18, 1,324 paghahati 42,000. Lakas, 160. Konstitusyon, 162. Katalinuhan, 172. Naisip ni Jin Hokang, 180 demonyo, 60,000 experience points. Sayang at may limitasyon sa experience points na makukuha ng mga practitioner. Kung hindi, mas marami pa sana akong nakuha sa laban na ito.
Tiningnan niya ang walang laman na recovery potion sa kanyang kamay at naisip, ang aking mana ay tumaas ng malaki, ngunit sa dami ng high-level skills, hindi pa rin sapat. Pagbalik ko sa paaralan, kailangan kong tanungin ang aking guro. Siguradong may paraan siya. Sa sandaling iyon, nakabawi na sina Zudan at ang iba pa. Tumalon sila mula sa spider machine at lumapit kay Jinho Kang. Jinho, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Tanong ni Suking Lian. Jinho, ang lakas mo ay higit pa sa inaakala ko, sabi ni Zudan. Bago pa makapagsalita si Jinho Kang, biglang napaupo si Jiang Churan sa lupa. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng mga babae. Sumagot si Jinho Kang, sa tingin ko, napagod na siya at pumasok sa isang vacant state. Lumapit ang mga babae para tulungan si Jiang Churan. Si Suking Lian naman ay nakatitig kay Jinho Kang at nagtanong, noong pinapatay mo ang mga demonyo, may nakita ka bang partikular na mahirap kalabanin? Nag-isip sandali si Jinho Kang bago sumagot, ang pinakamataas na level na demonyo na napatay ko ay isang level 23 gold. Walang partikular na mahirap kalabanin. Bakit? Kumunot ang noo ni Suking Lian at ipinaliwanag, ang mga hukbo ng demonyo at mga hukbo ng tao ay parehong may mga commander. Kung walang commander dito, ibig sabihin ay wala dito ang karamihan sa hukbo ng demonyo. Hindi ligtas na manatili dito. Kailangan nating bumalik agad sa base. Agad na sumagot si Jinho Kang, sige. Sa Bosch sa likod, nang makita nilang paalis na ang grupo ni Jinho Kang, isang miyembro ang nagtanong sa leader, Boss, mukhang paalis na sila. Lalabas na ba tayo ngayon? Nag-atubili ang leader. UMT. Bago pa siya makatapos magsalita, bigla nilang naramdaman na ang kanilang mga katawan ay pinipigan ng isang hindi nakikitang lakas na nagpatakot sa kanila. Boss, anong nangyayari? Tumingin ang leader sa labas, ang kanyang mukha ay puno ng takot at sumigaw, ang kapal ng demonic ki iyon ay isang demonyo. Nakita na ang langit ay naging pula na parang dugo, dahil ang isang malawak na lugar ay natatakpan ng isang manipis na layer. Pagkatapos, isang butas ang bumukas sa layer na naglabas ng isang dragon. Sa likod nito, may isang nilalang na hugis tao na naglalabas ng malaking halaga ng demonic key. Sa pamamagitan ng key appraisal, ang pangunahing impormasyon ng dalawang nilalang ay lumitaw sa mata ng lahat. Halimaw, Demonic Beast. Level, 30. Kalidad, Legendary. Skills, check, tandaan, check. Halimaw, Fire Dragon. Level, 24. Kalidad, Gold. Skills, Blazing Bombardment. Kasabay nito, sa Military District, ang mga surveillance screen ay naging pula. Babala! 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 Emergency State. Ang konsentrasyon ng otherworldly aura ay lumampas sa limitasyon. Sinusuri ang data. Nakumpleto ang pagsusuri ng data. Level 4 Otherworldly Invasion. Nakakandado ang lokasyon, silangang bahagi ng Tempest Mountain Range, longitude 111.454, latitude 15.305. Ang surveillance personnel, nang makita ito, ay mabilis na kinuha ang kanilang walkie-talkie, at nag-anunsyo sa buong military district, kinumpirma ang level 4 Otherworldly Invasion. Lahat ng miyembro ng Legion magtipon agad. Maghanda sa laban. Kinumpirma ang level 4 Otherworldly Invasion. Lahat ng miyembro ng Legion magtipon agad. Maghanda sa laban. Night Squad ng Snow Dragon Legion, tapusin agad ang pagsasanay at pumunta sa plaza para magtipon. Priest Squad ng Snow Dragon Legion, maghanda para sa rescue, siguraduhing puno ng mana ang katawan. Logistics Squad ng Snow Dragon Legion, ipamahagi ang resources, magic cores at magic crystals. Mage Squad ng Snow Dragon Legion, i-lock ang lokasyon, Longit. UD 111.454, latitude 15.305. Bumuo ng isang malaking teleportation magic circle. Mabilis na nag-ayos ang mga miyembro ng Legion sa mga malalaking gintong magic circle sa lupa. Isang sundalo ang umakyat sa entablado at nag-report sa Legion Commander ng Snow Dragon Legion, si Yu Wenzhu, report, Legion Commander. Lahat ng personnel ay nagtipon na at naghihintay ng utos. Inilabas ni Yu Wenzhu ang kanyang espada, itinuro sa harap at sumigaw, tulad ng isang espada na tumatago sa lahat ng hadlang. Tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa isang rehiyon.
Ang mga sundalo sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw, tulad ng isang espada na tumatago sa lahat ng hadlang. Tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa isang rehiyon. Nasiyahan si Yu Wenzhou at nag-utos, umalis na. Ilang minuto bago iyon, sa pugad ng mga demonyo, ang demonyong commander ay nakaupo sa kanyang trono, nakatingin sa malaking hukbo ng mga demonyo. Bawat demonyo sa legion ay personal kong pinili at sinuri. Sa loob ng kalahating taon mula nang dumating kami sa Blue Star, wala pang 10 kasamahan ang nawala. Ngunit sa huling sandali ng kagalakan bago bumalik sa sagradong mundo, 100 kasamahan ang napatay. May kalahating araw pa bago tayo bumalik sa sagradong mundo. Bago umalis, kailangan nating magpakitang gilas. Ang mga demonyo sa ibaba ay tuwang-tuwang sumigaw, "Salamat, kamahalan, sa iyong biyaya." "Salamat, kamahalan." Bumalik sa kasalukuyan. Ang demonyong commander na nakasakay sa ulo ng Fire Dragon ay tumingin sa grupo ni Jin Hokang at nagsabi, "Hinding-hindi ko kayo patatawarin. Kukunin ko ang inyong mga kaluluwa at susunugin ito sa apoy ng impyerno." Pagkatapos, nagsimulang magpatawag ang demonyong commander ng kanyang hukbo. "Olimas, anak ng demonyo. Skill, Summon Demon." Naipatawag na ang Silver Demons. Naipatawag na ang Gold Demons. Agad na ginamit ni Su Qinglian ang kanyang key appraisal skill para iscan ang grupo ng mga demonyo. Legendary Level Demon Knight, Gold Level Demon Warlock, Silver Level Demon. Naging seryoso ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang sandata, lumakad sa harap ni Jin Hokang, lumingon at sinabi, "Jinho, mamaya, poprotektahan ka ng Azure Phoenix Squad. Kung may pagkakataon, kailangan mong lumusot agad at umalis dito." "Tama iyan, Jinho, kailangan mong mabuhay," sabi ni Zudan, at kasama ang 2 pang babae, lumakad din sila sa harap ni Jin Hokang. Naisip nila, si Jinho ang pinakahenyo na nakilala namin. Sa kanyang talento, karapat-dapat siyang protektahan namin ng aming buhay. Sa sandaling iyon, isang malaking gintong magic circle ang biglang lumitaw sa kalangitan na nakaakit sa atensyon ng lahat. Iyon ang Snow Dragon Legion. Ang Snow Dragon Legion ay binubuo ng mga level 30 at pataas na practitioner. Ang kanilang Legion Commander ay isang level 51 warrior. Ligtas na tayo. Kabaligtaran ng kagalakan ng grupo ni Zudan, kumunot ang noo ni Jin Hokang at nag-isip, kung nag-teleport sila dito, bakit hindi sila nag-lock sa eksaktong lokasyon? Agad na nasagot ang pagdududa ni Jin Hokang nang biglang tumawa ang demonyong commander, "Hahaha, mga tao, huwag kayong mag-alala. Ang magic circle na bumabalot sa atin ay pumipigil sa inyong legion na makapasok." Nagulat si Su Qinglian, "Ano? Impossible." Tumingala siya at nakita ang maraming sundalo na nakatayo sa malalaking gintong magic circle na hinaharangan ng isang pulang barrier sa labas. Sa labas ng pulang barrier, lumingon si Yu Wenzhou kay Wang Liang at nagtanong, "Anong nangyayari? Bakit napakalayo ng teleportation point?" Inilagay ni Wang Liang ang kanyang kamay sa pulang barrier. Naramdaman ito sandali, pagkatapos ay seryosong sumagot, "Ito ang Dark Flame Wall, isang forbidden level magic circle ng mga demonyo. Kapag ginamit, ang espasyo sa loob ay hindi maaaring mateleport, at ang mga atake mula sa labas ay mahaharangan. Kailangan natin ng pinagsamang lakas ng 2 pang legion para masira ito. Kung hindi, maaari lang tayong maghintay hanggang sa mawala ito sa sarili nitong oras." Kumunot ang noo ni Yu Wenzhou at nagtanong, "Kung maghihintay tayo, gaano katagal?" Sumagot si Wang Liang, 5 minuto. Nang marinig ito, ipinikit ni Yu Wenzhou ang kanyang mga mata, bumuntong hininga, at mabigat na nag-utos, "Kunin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong iyon at itago ang mga record. Pagkatapos ng laban, ipaalam sa kanilang mga pamilya na kunin ang kanilang mga labi." Sumagot si Wang Liang, "Opo." Kasabay nito, sa loob ng Dark Flame Wall, isang system announcement ang lumitaw. System, natukoy ang paglitaw ng isang legendary level na demonyo. Isang bagong misyon ang ibinigay. Achievement Mission, puksain ang demonyo. Parusa sa pagkabigo, wala. Gantimpala, panandang pandagdag, rank talent, Blessing of the Soul. Tiningnan ni Jin Hokang ang system panel, ngumiti at naisip, isang bagong achievement mission. Sa wakas, dumating na. Pagkatapos, ang buong katawan ni Jin Hokang ay naglabas ng gintong liwanag. Lumusot siya sa grupo ni Zudan at lumakad sa harap.
Mabilis na hinawakan ni Suking Lian ang kamay ni Jinho Kang at sumigaw, Jinho. Sa kabilang panig, nakatutok ang demonyong commander kay Jinho Kang. Ang kapal ng sagradong aura, mukhang ikaw ang umatake sa aking mga kasamahan. Bilang paggalang sa iyo, personal kitang hihiwain sa 100 piraso para maranasan mo ang walang katapusang sakit bago ka mamatay. Pagkasabi nito, sumakay ang demonyong commander sa Fire Dragon at lumipad patungo kay Jinho Kang. Tinabig ni Jinho Kang ang kamay ni Suking Lian, kinuha ang kanyang sandata at naghanda para lumaban. Sa sandaling iyon, biglang ibinuka ng Fire Dragon ang kanyang bibig at nagbuga ng isang magic spell patungo kay Jinho Kang. Sa ibaba, nag-aalalang sumigaw si Suking Lian, Jinho. Kalmado ang mukha ni Jinho Kang. Iwinasiwas niya ang kanyang martilyo, lumilikha ng isang sinag ng gintong liwanag na lumipad pataas. Nagbanggaan ang mga atake ng dalawa sa ere. Nakita na ang atake ni Jinho Kang ay pinunit ang atake ng Fire Dragon at nagpatuloy pataas, pinuputol ang isang pakpak ng Fire Dragon. Nang walang pakpak, hindi na makalipad ang Fire Dragon at diretsong bumagsak. Ang demonyong commander ay nahulog din, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Ang malaking katawan ng Fire Dragon ay bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw. Ang demonyong commander ay ligtas na lumapag ngunit medyo naapektuhan. Sinamantala ang pagkakataong ito, lumitaw si Jinho Kang sa likod ng demonyong commander at hinampas ang kanyang martilyo. Naramdaman ng demonyong commander ang panganib, kinuha ang kanyang sandata at humiwa sa likod, ngunit tumama lang ito sa balikat na baluti ni Jinho Kang na nagpatanggal dito. Pagkatapos, nakita ng demonyong commander ang isang gintong liwanag na malapit nang dumampi sa kanyang mukha. Mabilis niyang itinaas ang kanyang sandata para salagin at ginamit ang puwersa para tumalon paatras. Tiningnan niya ang lupa kung saan siya nakatayo kanina, na sinira ng isang hampas ng martilyo ni Jinho Kang. Hindi siya makapaniwala at sumigaw sa kanyang isip, ano ng kalokohan ito? Ang taong ito ay level 18 lang, paano siya nagkaroon ng lakas na harapin ako? Hindi nagmadaling umatake muli si Jinho Kang. Inilagay niya ang kanyang martilyo sa isang tabi, pinatunog ang kanyang mga buko, at tiningnan ang demonyong commander. Magaling ka rin sumalag. Ah, nga pala, ikaw ang unang legendary level na halimaw na nakita ko. Ikaw na tao ka, sigaw ng demonyong commander, sumugod pasulong, at sumaksak kay Jinho Kang. Kinuha ni Jinho Kang ang kanyang sandata, tumalon pataas para umiwas, at kasabay nito ay naglabas ng isang malaking hugis krus na atake na bumagsak sa demonyong commander sa ibaba. Pure White Blade, idinagdag ang stunned state. Matagumpay ang paghatol, bulong ni Jinho Kang. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, Light's Judgment. Hindi nagtagal ang stone. Bago pa bumagsak ang mga kidlat, nakabawi na ang demonyong commander at sumigaw, Flame Demon Shield. Tiningnan niya ang kalasag sa harap niya na sumalag sa lahat ng kidlat. Bumulong si Jinho Kang, kahit ang Light's Judgment ay hindi siya matalo. Mukhang hindi sapat ang mga ordinaryong paraan para talunin ang isang legendary level na demonyo. Kung gayon, kailangan ko nang gamitin ang skill na ibinigay ng sistema pagkatapos ng college entrance exam. Tungkol naman sa demonyong commander, nag-utos siya sa kanyang hukbo, mga mahal kong mandirigma, puksain siya para sa akin. Nang matanggap ang utos, ang mga demonyo ay agad na sumigaw, nag-chant, at sumugod kay Jinho Kang. Hindi sila pinansin ni Jinho Kang. Sa paligid niya, maraming banal na liwanag ang lumilitaw. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumulutang, naglalabas ng mga alon ng gintong mana. Lahat ay nakatutok kay Jinho Kang, hindi inaalis ang kanilang tingin. Itinaas ni Jinho Kang ang kanyang dalawang kamay. Isang malaking vortex ang biglang lumitaw. Mula rito, isang higanting kamay ang lumabas. Bakit parang may isang nakakatakot na nilalang na bababa? Katatapos lang magsalita ng demonyong commander, ang buong espasyo ay naging kulay ginto. Ang higanting kamay ay bumagsak mula sa itaas, tumama sa kanya at sa kanyang mga alagad na nagdulot ng pagyanig at pagbitak ng lupa. Tulalang bumulong si Suking Lian, nananaginip ba ako? Iyon ba ang skill ni Jinho Kang? Naramdaman ni Jiang Churan na ang kanyang Succubus bloodline ay natatakot. Sa labas ng pulang barrier, sinabi ni Yu Wenzhu, ang lakas nito ay katumbas ng isang magic crystal cannon. Nahanap mo na ba kung sino ang mga nakakulong sa loob? Sumagot si Wang Liang, lahat sila ay mga estudyante mula sa Suhang University.
Ang gumamit ng skill kanina ay ang top scorer ngayong taon. Jinho Kang isang paladin, bumuntong hininga si Yuwensu. Sayang ang top scorer. Masyadong malaki ang agwat ng kanilang level. Kung bibigyan lang si Jinho Kang ng kaunting oras para lumago, sa isang skill lang na iyon, kaya na niyang talunin ang demonyong iyon. At tama si Yuwensu. Pagkatapos ng atake ni Jinho Kang, buhay pa rin ang demonyong commander. Ang kanyang katawan ngayon ay naglalabas ng mas nakakatakot na demonic ki. Nagalit ang demonyong commander at sumigaw, "How dare you? How dare you insult a great existence? Flame Demon Legion charge. Flame Curse Legion cast." Agad na, mula sa apat na direksyon, sunod-sunod na inatake ng mga demonyo si Jinho Kang. Ang demonyong commander naman ay lumingon sa demonyong gumagamot sa kanya at sinabi, isang level 18 paladin lang siya. Pagkatapos ng maraming malalaking laban, ang mana sa kanyang katawan ay siguradong naubos na. Nang walang mana, sa harap ng aming legion ng 3, ang bilang lang namin ay sapat na para pahirapan siya, sabi ng demonyong gumagamot. Tama, sabi ng demonyong commander, at muling tumingin kay Jinho Kang sa gitna ng atake. Si Jinho Kang, na hindi nagbabago ang ekspresyon, ay naisip, ang Hand of God, ay halos maubos ang mana sa aking katawan. Masyadong mabagal ang mana recovery speed ng aking equipment. Kailangan ko nang umasa sa sarili ko. Isang skill panel ang lumitaw sa harap ni Jinho Kang. Divine Art isang beses na secret art ng mga paladin. Ang paggamit ng secret art na ito ay hindi nangangailangan ng mana at hindi apektado ng mga silent skills. Pagkatapos gamitin ang secret art na ito, makakatanggap ka ng isang bahagi ng kapangyarihan ng God of Light. Ang apat na attributes ay tataas ayon sa resistensya ng katawan. Ang level ng lahat ng divine at light skills ay pansamantalang tataas ng 5, at ang stamina, at mana recovery speed ay magiging des 20. Ang epekto ay magtatagal sa isang tiyak na panahon. Pagkatapos ng skill, papasok ka sa isang wakened state. Isang segundo lang, isang haligi ng liwanag ang bumaba mula sa langit, tumago sa pulang barrier, at tumama kay Jinho Kang. Ano na namang kalokohan ito, nagdududang naisip ng demonyong commander. Tumingala siya at nakita si Jinho Kang sa loob ng gintong haligi ng liwanag na napapalibutan ng isang diyosa na may 3 pares ng pakpak. Bawat balahibo na bumabagsak mula sa itaas ay sumusunog sa anumang demonyo na madapuan nito na nagiging abo. Hinawakan ni Yuwensu ang isang balahibo at hindi maiwasang masabi ito ay God's Descent RT. Wang Liang, ang vice-commander ng Snow Dragon Legion na nakatayo sa tabi niya ay nagtaka. Legion Commander, ano ang God's Descent Art? Ito ang pinakamataas na skill na hawak ng mga practitioner ng Divine System. Maaari nitong gamitin ang lahat ng enerhiya at paniniwala ng isang Diyos. Nakakita na ako ng isang priest na gumamit ng God's Descent Art sa isang galaw lang na ibalik niya ang estado ng buong legion sa tuktok. Dahil sa God's Descent Art na iyon, nakayanan ng aming hukbo na maghintay ng reinforcements sa ilalim ng pagkubkob ng 3 demonyong legion. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan. Kung wala kami, kaya pa rin niyang talunin ang mga demonyo. Sa ibaba, ang demonyong commander, si Quig, ay nanlaki ang mga mata sa hindi paniniwala at sumigaw, imposible. Ito ay malinaw na isang ultimate secret art. Siya ay isang level 18 paladin, paano niya magagamit ang kapangyarihan ng isang Diyos? Ang mage sa likod niya ay mabilis na nagpaalala, kamahalan, kapag ginamit ang God's Descent Art, tanging ang paggamit ng katulad na divine energy ang makakaputol nito. Kapag natapos na niya ang ritual, ang buong legion natin ay mapupuksa. Isang skill lang naman iyan. Agad na nagpalitan ng atake ang 2 panig. Dark Veil sa lambak. Magtayo ng magic circle para makabalik. Gaano katagal? 1 minuto, sagot ng mage. Naiintindihan ko. Ngayon na ang oras para ipakita ninyo ang inyong katapatan. Opo, sagot ng mage, pagkatapos ay malakas na sumigaw, lahat ng demonyo, makinig. Ialay ninyo ang lahat ng mayroon kayo sa Demon Lord. Pagkatapos, siya ang unang nag-alay ng kanyang kaluluwa. Dakilang Demon Lord Olimas, Roskin, iniaalay ko ang lahat ng mayroon ako sa iyo, dahil sa aking paggalang sa iyo. Dakilang Demon Lord Olimas, Barta, iniaalay ko ang lahat ng mayroon ako sa iyo, dahil sa aking paggalang sa iyo.
Sunod-sunod na sumigaw ang daan-daang demonyo ng slogan at kusang loob na inalay ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos, ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip ng Demon Lord. Tiningnan ng Diyosa ang lumalaking dark power na nagmumula sa Demon Lord nang may paghama. Pangit, kaawa-awang mga mababang nilalang. Paladin, ibinibigay ko sa iyo ang divine energy. Habang nagsasalita, itinaas ng Diyosa ang kamay ni Jin Hokang at itinuro sa Demon Lord. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Jin Hokang. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag mula sa kanyang kamay ang tumama diretso sa Demon Lord na sumisipsip ng mga inalay na kaluluwa. Yumanig ang lupa. Isang napakalaking pagsabog ang naganap na sinundan ng makapal na alikabok. Ngunit, nang mawala ang alikabok, nakita ng lahat na nakatayo pa rin ang Demon Lord. Nag-ipon pa nga siya ng isang higanting bolang apoy. Ang Demon Fire ay ang pinakamalakas na talent skill. Dinadala nito ang fire element sa sukdulan. Ang temperatura sa ibabaw nito ay maaaring umabot sa 15 milyong degrees Celsius. Kung hindi dahil sa alay ng aking mga kasamahan, hindi ko magagamit ang skill na ito, naisip ng Demon Lord at sumigaw, mamatay ka na, Paladin. Pagkatapos, inihagis niya ang bolang apoy kay Jin Hokang. Sayang at nabigo siya. Nang mawala ang alikabok, nakita pa rin niya si Jin Hokang na nakatayo roon, walang anumang sugat.